Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. This is Cucumber Amber. So guys, today we are going to supermarket. I want to buy something for lunch. So I want to buy some vegetable. So I need to, there's a warning guys that I need to change my oil for our car. So I have to fix my mirror. So guys, let's go. I want to buy some vegetable. I want to buy some vegetable. It's early in the morning, about 8 o'clock. Not a lot of cars, guys. Uh-oh. I don't think so I can. It's like road construction here. I don't like always road construction. You always have to change your way, and you know. Oh my God, what is that then? Oh yeah. The squirrel is flat, guys. On because they're always, you know, always crossing the road. That's why you have to be careful with wild animals. We have a lot of wild animals here, guys. They are always crossing the road, and you know, some are deer, some are rabbits, squirrels, birds, and what else? They cross the big rabbit, guys, and there is a small rabbit also. We are just nearby to the Turkish shop where I want to buy some vegetable because I like their vegetable there because it's fresh. Not lots of what is that, of autos here, cars. So I'm going to park here. So let's go, guys. See you later. So guys, we already bought what we want. So few vegetables for our lunch. So we have to go now. We have to go home. We have to go home.
is what we bought, guys. Later I'm going to show you. It's expensive. You know, guys, how much is okra? 1 kilo of okra. It's €6.99. But if you plant okra in Philippines, it's just nothing, you know. Here, Asian product, Asian vegetables are so expensive. And we don't buy so much because, you know, it's only get spoiled and, you know, wasting money and all of this. So it's better, you know, buy what we need only. Spend what we need. That's all. Don't waste money. Road is so quiet because some people are already working. They're already in the office, or I don't know where they work. But maybe later in 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, the road is so busy. Traffic. Guys, you cannot run so fast because we are driving in the city, so we can only drive 50 km per hour, so it's easy na. But in autobahn, wow, you can fly. As long they did not put speed limit na, so you can drive 200 km per hour. So I drive the other way, guys, going back home. Oh, scheiße. Para akong abutan ng liduna. So guys, we are already home. So I'm going to show you what I bought. Few things. I bought some noodles, guys. It's only 35 cents. I don't buy much because this is not, you know,
eating noodles is not healthy all the time. And pitasilya, how do you call this pitasilya? And okra. And what rice? I'm going to show you that tonight. This one, roti biti. It's healthy, guys. This is healthy. And beans. And apple. And garlic. That's all what I buy. So let's go inside the house na, guys. I have a lot of things to do today. Hi! Bache, ang kaibigan ko na andyan. Nagbablog ako, kinakausap ko sarili ko. Ay, kamusta? Miss kita. Guys, kaibigan ko, nadaanan ako habang nagbablog. My God. Ay mo, pa-vlog ka na lang. Oo, wala akong nagawa. Pang ano na yun. Bigyan mo sa akin ng katawan mo, Dai. Please lang. I need that. Nagpapayat nga ako eh. Kamusta? Bigyan mo na sa akin. Kamusta ka na? Ito na naman na pangyayari. Schooling na naman, Dai. Hindi ka pa nakakuha ng exam? Nagpunta na uli kami ng IP, nag-register ako for exam, sabi ng IP, wala pa kaming slot, kung saan mo gusto ko, pwede naman daw sa iba't ibang lugar ako mag-register, kung saan daw may plots. Sa ano, sa Chansey? Sa Chance nga, nag-inquire na rin ako, ang sagot naman sa akin ng Chance, mag-aral ka muna sa amin dito. Hindi Kamo ang gusto ko lang, proofong lang kamo sa BI. Yun na nga, sabi ko nga, magpuprupong lang kami, mag-asa, wala pa kaming schedule ng prupong, pero sa mag-aral ka muna dito para mabigyan ka namin ng schedule. Parang gusto nilang, iba nang ngayon ang patakaran nila, parang gusto nilang na mag-profit ka muna sa kanila, and then yun, yung magbibigay ka ng exam. Grabe. Yun, nagsisimula na naman ako ngayon kahapon, nagsimula na uli yung school namin. Saan ka nagsimula? Yes, Diyan pa rin? Pwede bang lilipat na ako ng Giba, nag-register ako sa Giba. Oo. Sabi naman sa akin ng Giba, hintayin ko na lang daw yung email nila kasi baka daw magbuno lang ako ng 100 hours sa kanila. Then makaka-exam na ako. Better. Depende pa rin kasi yung isnagmit kong paper, sabi nung Giba, depende pa rin dun sa main kung 100 hours o 300 again, kasi nakapag 300 hours na ako sa kanila eh. Ano ba yan, Sarah? Stress talaga. Stress talaga ako. Ayaw na nila ako pag-graduating. Bakit ayaw hindi ka pwede magpropong dyan sa sa drillan? Ano lang pala, yung propong namin dyan, yung kami lang, for yourself lang yun. Hindi siya, qualification na para Bakit kami noon, dyan din kami nagpropong. Halos kami lahat na magkaklase yung BIs. Naman yun, ilang taon na rin naman yun. Hindi pa gano'ng kahigpitan, katulad ngayon. Hinigpitan na talaga nila. Oo. Ngayon, anong gagawin mo? Di ba may tayo dito ng Fukhok Shule sa IP? Yan ang nagbibigay dati ng exam sa amin. Yun na nga, nagpunta na nga ako dyan. Ayaw naman ako bigyan ng plots. Bakit? Full daw. Lahat na lang anuhin mo, kahit singit man lang ako. Sa'yo wala talaga, full talaga sila. Dapat nag-reserve ka mo kailan ang next exam? Nung last year pa ako nag-reserve, bago ako makatapos nga dito ng schooling ko. Dapat tapos na talaga ako. Tapos exam na lang ako. Naka-register na rin ako doon. Tinawagan uli namin for proofing na sabi nila wala pa po talagang plots. Kasi yung iba nagpapa-register nga tapos nagka-cancel on the time na ng exam, sabi nila. Kaya paano pa, sabi nila ganun. Too late. Ang gagawin mo kamo kailan yung next exam nyo? O yung exam nyo? Naka-register na rin ako ngayon. Sabi nga ng asawa ko, palis pa, naman sa niya. Oo, pero wala pa talaga. Hirapan na. Hindi alamin mo yung date para kamo bago yung date dumating na yun 1 month ayaw nga nila sabihin eh. Ang asawa ko nga naiinis na. Sabi niya baka by September, tumawag kami last year bago mag-September, August pa lang no. Sabi may plots na ba? Naku, I'm so sorry, wala pa kaming ganun time. Next year na lang ulit tawag uli kayo. Ano yan? Dapat sabihin nila ngayon, dalawa na nga ang job ko, nagsisiti pa ako. Talaga lagari ako, Monday to Friday na ang trabaho ko ngayon. Tapos sa gabi, ako. Dahil hindi ko na pinapalampas kasi tulong na rin yung sa akin. Doble na sahod ko yun, doble na yung at saka less tax ka pa pag, ano ka nga, tile site? Oo, ganun na. May tile site mo, may tax na yan. O mini job. Yung mini job okay na yan, walang parehong mini job, walang tax. Ako, that's better. Kasi pag tax ka pa, Diyos ko. Hindi na rin. Ayaw na rin ng asawa ko. Pag sabi ng asawa ko, kung malalagyan ka dyan ng tax, umayaw ka na kasi mas lugi ka, mapagod ka na sa paglilinis. Tapos yung kalahati nyo, halos more than na yung pagpaguran mo nasa kanya yung tax. Tapos pension lang naman natin, tulad mini job pension mo lang naman, siguro mga 30 euros lang. Binagyan, nakaregister ako sa pension, kinakaltasan nila ako dyan ng isang araw kong trabaho para sa pension. At least okay lang, kahit may 30 euros ka, pwede na yun, pang halo-halo. Sabi nga nung sa akin, sabi niya, kasi every year tinatanong nila ako kung
ano ko nga daw yung ano ko. Sabi ko, okay lang, kaltasan nyo yung ano ko. Basta sa pension, okay na yun. Sabi nga sa okay, okay na yan. Kahit isang araw tanggalin nila sa'yo, basta sa pension naman talaga mapupunta. Punta talaga sa'yo yan. At saka madadagdag yan sa, may pension ka din sa asawa mo, madadagdag yun. Grabe, ikaw, ano na? Wala. Ayan o, nagkakalkal din sa galing. Si ano, yung anak mo, nasa na, nag-aaral na? Ilang taon na si Barbara? Ano na ba school si Barbara? Ano na siya? First year high school. 11 na, diba? Okay. Nandun na sa Real Shuli doon, nagpaparad mag-isa ngayon. Kasi magandang panahon siguro sa winter i-drive. Alam mo naman. Yung nga, si Emily din, nagsisimula na dyan sa Lindel Shuli, so nagda-drive din siya ng farad. Ako nagwowo. Kailangan ko na talagang mag-ano uli ng bisikleta kasi ako ang hagard na hagard. At least independent si Emily, diba? Pero ngayon hinahatid natin ko pa kasi babago pa lang naman, nahihirapan pa sa uluhin ng bata yung daan. Ako naawa din naman ako. Baka nga pag nag-start na ng winter, yung hindi ko na kaya makalakad pa dahil sa lamig. Yun sa winter yan. Hindi ka rin pwede magfarad sa winter. Ayaw ko na rin kasi madulas. Bumaliktad na ako dalawang beses kaya dalang-dala na ako. Sabi ko ayaw ko na talaga magfarad. Kahit yung mag-ruler, bumaliktad na din ako. Sabi ko ayaw ko na para pang mag-balance na. Ay, anong ang parad ni na-swipe mo na? Oo, na-swipe ko na. Gano'ng kataas ang parad noon? 20 o 24? Ewan ko, hindi ko na matandaan. Kasi naghahanap din kami ng bisikleta ni Emily kasi nga medyo maliit na yung kanya. Naghahanap kami ng 20 sol. Punta ka doon kay Ate Edith, may mga second hand sila. Meron. Nga, naghahanap na nga kami. Baka ibenta niya sa'yo yung kay Barbara. Maganda kaya yung kay Barbara, hindi yung gamit na gamit. Baka kasi mataas yung, pati nga may picture ka ng bisikleta ni Barbara. Wala na. Wala na. Kasi naghahanap nga kami yung tama lang sa kanya kasi parang maliit pa talaga si Emily. Ilang taon pa 6 lang si Emily. Tama yun, tamang-tama yung kay Emily, hindi masyado siyang mataas, hindi. Okay yun sa kay Emily. Swansea, kaya nga Swansea na lang sabi ko siya, sige na. Puntahan mo si Ate Edith, doon ka bumili ng second hand. Maganda kasi kay Ate Edith ng mga parad, yung quality nila. Kasi dati bumili ako ng electric bike ako dyan, hindi naman pwede sa'yo kasi ang igsi ng paa mo, taas ng bisikleta nyo dito. Pang bata kinukuha kong bisikleta. Pang lang, baka nga mataas pa ang bisikletang gamit ni Barbara kaysa sa akin. Ay, yan, siguro yun yung ngayon, yung ginagamit niya ni Barbara, mataas yun. 24 lang ako kasi pag 28 na, talagang hindi ko mailapat. Ipakita ko sa'yo, may camera ata ako dito. Ang ba yun? Ewan kung ba mo mamimili o saan mo mamili? Ay, naku, wala pala, hindi iba pala yung gamit ko na Maandi, nakabili na ako ng, alam mo yung okra, 7 euro, 6 euro bumili. Doon sa Turkish shop, wala pa na akong picture dito. Okay. Wala pala. Doon sa isa. Sa Turkish ka pala namimili doon? Sa may city doon? Doon sa kabila, sa may transfer ko doon. Magugulay ka? Oo, magugulay ako. Magugulay ngayon. Grabe ka. O saan ang huda mo ngayon maghapon? Wala, ayan o, maglilinis ako dito. Ayan, doon sa likod namin. Naku na, matapos ko lang yan, napapagod, masakit nga rin sa katawan. Kita mo, pag nagtatrabaho pa ako, wala na ako oras dito. Tapos doon niya. Alam mo, tapos, talong-talo ako sa oras, talong-talo ako sa tax, talo ako lahat kasi dubli-dubli trabaho ko, mamamatay na ako. Hindi ko na nga rin maintindihan, mag-house proud na lang ba din ako? Titigil na ako sa trabaho, kasi kusunin ko muna lahat. Pero ang the best talaga, kailangan matuto na rin ako mag-drive, no? Yan ang the best. Mahal din ang driving license. Yun na nga eh. Kaya ngayon din ang pinag-iipunan ko, kaya nga sabi ko, pag nadubli na nga yung trabaho ko ngayon, di... Hada na, iwag mo nang umuwi. Yung ipang-uuwin ticket, yun na yung pang-driving license. Huwag ka mo nang umuwi. Ako nga 10 years ako hindi nakauwi. Kasi wala rin, kay Nilus din umuwi, di ba? Yun ang sabi ko, sige naman, hindi na. Kasi ang pag-ipunan ko taga umuwi, sige, ito ng 3,000 na itong naipon ko, pang-driving license ko na, hindi na rin ako nahihirapan. Tama. Nagpalit din kami kasi ng kotse, nag-automatic kami. Ay, ganun, ang sarap ng manual kaya. Alam mo, tinirik kami nung sasakyan na namin, kaya kami nakapagpalit. Luma na siguro. Abay, oo, 7 years na yun sa amin plus yung ginamit pa yun nung unang may-ari, 4 years. So bakit hindi manual ulit binili na? Bakit hindi ulit? Umayaw na ang asawa ko sa manual. O, pati ako, sabi niya, pag mag-driving license ka na, mag-manual ka na, mas madali sa'yo. Manual or automatic? Automatic. Di mag-automatic ka, kasi pag manual, ang dami mo chuk. Oo, at least na, ikaw naranasan mong automatic, talaga naman yung brain mo talaga dyan. At saka tsaka lagi kami nagkakaproblema pag umakit kami, di ba materik yung namin. Minsan may dadaang tao doon, ang bagal, di mag-i-stop kami sa pinakaganon, minsan bumabalik na yung sasakyan namin. Mataas yung Mataas. Saan ba kayo doon pa rin kayo, di ba? Oo, mataas yung parking doon. Direct. Kaya pag may dumadaan na tao, alam, mambanggain mo daw. Eh di syempre titigil ka, di back to zero mo na naman yung mo, pag naman nag-zero, di ba, umaatras yung sasakyan mo pag nasa taas ka. Kailangan balance talaga.
alam magbigay ka pa ng gas, di mamamatay naman yung makina mo kung iintayin mo lang yung mga taong parang langgam na nanonood pa sa'yo, nakatirik na kami ganon. So talagang kailangan ibabalik pa talaga ng igerwan mo pa. Oo, igerwan mo. Tapos gas, syempre hindi mo matatansya yung break gas mo lang yun. Grabe. Tapos yun na, naitirik na kami. So sabi ko, baka talagang kailangan na nitong i-let go. Yung unang kotse nga namin, ano yun hindi to, yung unang kotse namin, second hand yun. 20 years yata yun. Talagang nasira na yung ito, hanggang shaltang hindi na. Kaya ito na, bumili kami ng ganito. Ito ano na rin to sa amin, siguro mga 13 years na rin. Puro hulugan yun, dahil. Brand new talaga binili nyo dahil? Hindi yung brand new, gamit na rin yun, yung binili namin. Tapos ano ba yan? Bakit hindi nyo kinash? Dahil saan ka naman kukuha ng pera? Ito ga, ikaw lang minamumulot ang pera din sa Germany. Hindi kami kasi lagi kaming may save talaga pag nasira yung isang bagay. Ikaw kasi magaling ka sa ganyang pagsa-savings. Kami talagang isang ATM lang, bagsakan na lahat doon. Hindi na namin sineseparate lahat-lahat. So, kami kasi... Nakatapos na kami doon sa lumang bahay na binayaran namin. Sumunod naman itong kotse, nagsira na. Diba? Bago na naman. Yung katatapos mo lang makaramdam ng ginhawa. Salamat na. Yung pagpapaayos namin doon sa magagandang, doon sa luma naming apartment doon ay nakatapos na ng 5 years. Yung hinulugan namin yun. Tapos ngayon naman suminga tong sasakyan. Kasi wag naman, pag nangungupahan lang kayo, wag mo naman pagandahin. Alam mo naman kung ako nga lang, dahil isang TV lang, isang sofa lang, hindi na masyado din akong magarbok. Alam mo naman tayo mga Pilipina, diba? Doon tayo sa mga ganyan Ang asawa ko lang talaga, as in ultimate talagang German na German talaga. Yun talagang gusto niya talaga. Sa bahay. Ito naman akin hindi. Kaya ako lang naman nag-ano na, yung matino lang kunti okay sa akin. Tingnan mo mga kitchen namin, luma na rin. Ay, huwag nang palitan, matanda na tayo. Ano ba? Din ako. Asawa ko din mo dyan, sabi ko nga sa asawa ko, tandaan mo ha, hindi habang buhay, malay mo, yung may-ari nito, paalisin na tayo. At gusto, matanda na sila, gusto na nilang lumipat dito. Or ibenta ng may-ari. Naku. Another na naman di pa nga nakakahulog. Kaya sabi ko nga, yung iipunin ko na ngayon, gusto ko na nga, pag ako nakapag-give ako, naka-exam ako, halimbawa 100 hours lang binigay nila sa akin, isusunod ko na talaga tong driving license mo. Mag-ipon ka ng at least 7,000 euros. At least kung hindi na siya maubos. Bahay na yan sa Pilipinas. Ang mahal ng per hour nila dito, 60 euros na ata. 60 euros na. Matik yung gamit mo. Tumaas na sila ngayon. Noong time namin is 45 euros per hour. 45 euros per 45 Grabe talaga 45 minutes lang yun. Grabe talaga. So 1 minute is 1 euro. Kaya ang gagawin mo na lang 7,000 euros at least kung sobra man at least mayroon ka pa din na iwan, di ba? Hindi masakit. Oo, di ba? Ganun. Ay nako guys, sige na. Sige, ingat ikaw. Yung vlog mo. Hayaan mo siya. Pag yumayaman ka na, wag mo naman kami kalilimutan. Titrat kita. Pag yumayaman. Oh my God. Silusita namit mo na after nung huling ano. Oo, nag-tripping kaya kami. Ba't wala ka? Nasaan? Nag-tripping kami kina Ate Edith Ay, oo, wala ko nun. Nasa ano bang excuse ko nun? Wala ko nun. Ano nangyari sa bahay nung nakapasok na siya? Ay, hindi ko alam. Hindi ko na itanong kung ano. Siguro ando na. Naayos na siguro. Pagka naiiwan mo ang susi. Lalo pag nai-stress ka na. Kaya ako lagi talaga yung susi ko nasa bag talaga. Ako 3 weeks vacation ako. Ngayon lang ulit babalik dyan sa trabaho. Ganon. So with pay yun? Sayang. Kahit nga Christmas pay, wala sila. Sayang ano. Ganun ata pag mga mini lang. Mini job. Pero okay na rin, sabi ko nga at least binabayaran yung rent ko. Ano pa ba? Saka nakapahinga. Naku, hindi asahan mo. Kailan? Ang rente natin 70 years old na. Kaya 70 buhay pa kaya tayo nun? Kaya sabi ko nga sa asawa ko, ang hirap mamuhay dito sa Germany. Bawat kilos mo tagang papatayin ka ng gobyerno dito. Oo. Yan, alam mo, pag bago ka dito, hindi mo mapifeel. Pag nagtatrabaho ka na, doon mo na doon mo na sakit na nga dahil ang buto-buto ko. Kala mo lang, gentong nga lupi dyan and everything. Pero yung buto mo nang umaaray. Ay nako. Kaya nga ako, di ba, umalis ako sa Kaunka dahil wasak talaga likod ko doon. Bir-bir, kahakahan na bir ang buhat ko doon. Kahakahan na yung 12 na corn flour. Ang bigat nun, ilang kilo yun. Kaya sabi ko na, tapos talo pa ako sa person din ko, talo ako lang. Imagine, doon ka na lang pumasok kay ano. Basta nga pag ako nakatapos at si Emily, nag-a-allow na talaga siya sa kanyang schooling, talagang uwi ka ng Pilipinas. Mag-iisip ako ng uwi ka ng Pilipinas. Kaya yaman. O sige ha, text tayo ha. Oo. Bye-bye. Yung kaibigan ko guys, my friend, she is also Filipina. She is going to work, she is working nearby. So guys, I don't know, I forgot where is my slogan.
So guys, let's go inside our house. We talk a lot because we only see sometimes, you know. So guys, bye-bye. Mwah.